konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, July 12, 2025. At syempre, opisyal na nga ho, kalahati na ho ng taon, Hulyo na ho, ngayong buwan. At nakaranas ho tayo ng malalakas na pag-ulan at talagang yun nga ho. At sana tag-ulan na ho, mag-ingat ho tayong lahat at mas madami po ho tayong maranasan na tag-ulan nitong second half ho ng taon. Ito, pag-uusapan ho natin mamaya, itong Korte Suprema naglabas na ho ng resolusyon para ho sa House of Representatives, dito ho sa Senado, para ukol ho doon sa impeachment ni VP Sara Duterte. So may mga hinihingi ho silang impormasyon ukol ho doon sa nangyaring impeachment kay VP Sara Duterte. Pag-uusapan ho natin yan at syempre mahalaga ho itong mga impormasyon ho na ito para malaman naman natin kung talagang may nangyari hong paglabag nga ho, no? Kung sinasabi nilang paglabag sa due process dito sa nangyaring impeachment kay VP Sara Duterte sa Kongreso. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din ho sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din ho tayong segment sa ating programa, ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Ito, mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating Facebook page ho, no? Maaari din ho kayong mag-comment dyan ng inyong mga katanungan sa ating Facebook live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Kaya ang dami hong paraan para makapagtanong sa ating programa at mga makapagkomento ho, no? Cellphone number 0917-626-1169, 0917-626-1169, at syempre sa Facebook, naka-live stream ho tayo dyan. Hanapin nyo lamang ho yung Attorney Danny Galang Facebook page at syempre yung Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, sa usaping legal natin ngayong araw, pinagsusumite ng Korte Suprema ng ilang detalye ang Kongreso at Senado ukol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sa loob ng 10 araw. Sa isang resolusyon na may petsang July 8, kinonsolidate o pinagsama ng Korte Suprema ang dalawang petisyon na humihinging ipatigil ang impeachment trial sa Vice Presidente. Kabilang sa mga impormasyon na hinihingi ng Korte ay tungkol sa ika-4 na impeachment complaint at kung nabigyan ba ng oportunidad si VP Sara na ipaliwanag ang kanyang panig. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, July 12, 2025, ano ang saloobin mo sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? Ayan ho, ulitin lamang ho natin Ano ang saloobin mo sa impeachment ni Vice President Sara Duterte?
Mag-text na inyong opinion sa 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre nga ho, no, ito ang pinag-uusapan ho natin na impeachment pa din ni VP Sara Duterte. So matatandaan nyo, meron hong dalawang petisyon na i-file ho sa Korte Suprema para ho ipatigil ang ang gagawing impeachment trial ng Senado. So una ho dyan, yung mismong impeachment, yung mismong petisyon ni VP Sara Duterte. Ang ikalawa naman ho, yung petisyon ho, no, ng ilang grupo ng mga abogado, ilang grupo ho sa pangunguna ho ni Attorney Israelito Torion. Matatandaan nyo, siya ho ang pangunahing abogado ho ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang mga kaso. Ngayon ho, ito ho mga petisyon na ito ay kinonsolidate ng Korte Suprema. Ibig sabihin ho, ipinagsama dahil ho pareho naman ho yung issues, no, o yung hangarin at yung mga prayers na gustong ipatigil nga ho yung impeachment trial ni VP Sara sa Senado. Ngayon ho, pinagsusumite ho sila ng detalye yung Kongreso at yung Senado nga ho, no? Within 10 days from receipt of resolution. So, 10 araw ho yan mula nang makuha nila yung resolution ho ng Korte Suprema. Ito, nakuha na ho ito ng Kongreso, ng Senado, at pati na rin ho ng opisina ni Vice President Sara Duterte. At sinabi nga ho dun sa resolution na ito ay non-extendable. So, hindi na ho pwedeng ma-extend yung 10 araw na hinihingi nila para ho makapag-file nga ho nitong reply at nitong mga impormasyon na hinihingi ng Korte Suprema. So ano nga ba yung mga impormasyon na hinihingi ng Korte Suprema? Hinati ho nila ito sa dalawa. Una ho yung private impeachment complaint at yung pangalawa naman ho yung fourth impeachment complaint. So kung matatandaan nyo ho, meron hong tatlong impeachment complaints na final ho ng mga pribadong citizens nga ho, no? Ito from October, November to December nga ho noong nakaraang taon. Yan ho yung tatlong complaints na final ng mga private citizen. Ngayon, ano yung tinatanong ho ng Korte Suprema? Una ho, tinatanong nila status. Ano na daw yung naging status ng tatlong impeachment complaint ho na yun? Ikalawa, ano ho yung mga eksaktong petsa, no, o date na in-endorse ito ng mga miyembro ng Kongreso. At ikatlo naman, ang sinasabi ho dito kung yung Secretary General ho ba ng House of Representatives ay mayroong diskresyon kung kailan niya itatransmit doon sa Speaker itong mga impeachment complaints ho na ito. At ito, specifically, sinabi ho ng Korte Suprema ano daw yung basis para i-refuse yung transmittal ng complaint sa House Speaker within 10 session days nung bulat ho nung panahon nga ho no, na it was properly endorsed by member of the Congress. So ano daw yung naging basehan at bakit hindi ito transmit agad doon sa Speaker? At yung panghuli nga ho, yung number of days ho na naglapse mula nung yung mga complaints ay in-endorse for transmittal sa Speaker at in-include ho ito doon sa kanilang order of business. So ayan ho, yan ho ang hinihingi ng Korte Suprema para ho doon sa unang tatlong complaints na final ho ng mga private citizens. Pangalawa ho, yung fourth impeachment complaint. Ito ho yung talaga napunta sa Senado kung matatandaan nyo ho. Ito yung February 5 na impeachment complaint nga ho, no? So tinatanong ho ng Korte Suprema kung ano yung office, yung opisina o komite na nag-prepare nga ho ng draft articles of impeachment at kung kailan ho ito na-transmit. Ang ikalawa naman ay kailan daw ito isinirculate doon sa mga miyembro ng Kongreso at kung na-circulate daw ba ito sa lahat ng miyembro. At ikatlong sinasabi nila, ito ho ba ay may kasamang ebidensya o di kaya committee report itong mga articles of impeachment na sinasabi nga ho, no? At ito, sinabi din ho ito ng Korte Suprema, kung meron mang hong ebidensya doon sa bawat articles of impeachment, eto nga bang si VP Sara Duterte ay nabigyan daw ho ng opportunity to be heard o oportunidad para ho marinig ang kanyang panig. At sinabi din ho dito, kung yung mga miyembro nga ho ng Kongreso ay may oras para ho pag-aralan yung mga charges at ebidensya bago ho binigay ang kanilang consent.
at ang panghuli ho, no, kung kailan ho ito in-include dun sa order of business para ho sa konsiderasyon ng lahat ng miyembro ng Kongreso. So makikita nyo ang halaga ho, no, ng mga katanungan ng Korte Suprema na dapat hong punan ho, no, mostly ho ito ng House of Representatives dahil ho sa kanila nanggaling yung impeachment complaint, no, yung fourth impeachment complaint na ipinasa ho dito sa Senado. So ang sinasabi ho kasi ni VP Sara Duterte sa kanyang mga petisyon, yung fourth impeachment complaint ay void. Wala na hong bisa kasi na-violate mo ito yung 1-year bar rule. Ngayon ho kasi yung 1-year bar rule, napaka-importante ho niyan dahil ito ho ay nakasaad ho sa ating konstitusyon na nasabi nga ho dito, no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Yan ho yung sinasabi. Hindi ka pwedeng mag-impeach ng mga impeachable officials sa loob ng isang taon, no? Bakit nga ho? Bakit ho ganun? Kasi ho, hindi ho na ho sila makakagawa ng kanilang mga responsibilidad, ng kanilang trabaho kung ikaw ay patuloy na mag-i-impeach doon sa mga impeachable officials. Kaya ho, sa loob ng isang taon ay dapat isang impeachment complaint lamang ang ma-initiate nga ho nitong Kongreso. So ang sinasabi ho ng kampo ni VP Sara Duterte, yung fourth impeachment complaint ay barred na ho ng 1-year bar rule, no? Covered na ho ng 1-year bar rule dahil ho yung unang tatlong impeachment complaint ay ginawa nga ho noong November, December katapusan ng taong 2024 at yung sumunod naman ho na fourth impeachment ay February 2025. So sinasabi ho niya dapat isang taon bago ho sila mag-initiate uli ng bagong impeachment proceedings. Pero ano hong sinasabi ng ating Korte Suprema, yung mga desisyon ho ng Korte Suprema, sinasabi ho dito, yung pag-initiate nga ho, ay yung kung kailan ho may verified complaint na na-file at ni-refer ho sa Committee on Justice para sa isang aksyon. At yun nga sinasabi, kailangan yung filing ng verified complaint at yung Kongreso na nagte-take action. Ito yung sinasabi sa kaso ng Francisco versus House of Representatives noong 2003. So sinasabi naman ho ng ating House of Representatives yung tatlong impeachment complaints ay final pero hindi ho na-tackle dito sa plenaryo. At yung fourth impeachment ho, yan lamang ho yung tinalakay nila at ito ho yung may 215 votes noong February 5 at yun nga ho, ito ay tinansmit na ho bilang articles of impeachment. At syempre, nasasaad din ho yan sa konstitusyon kapag may sapat na bilang ng mga kongresista nga ho dito sa House of Representatives na talaga namang bumoto para ho sa impeachment ng isang impeachable officer ay maaari na ho yan i-transmit dito mismong articles of impeachment ho na ho yun, no? Maaari na ho i-transmit sa Senado. So yan ho, maalala din ho natin na yung articles of impeachment nila, nakalagay ho dun yung betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and other high crimes. At yun nga ho, ini-impeach si VP Sara Duterte dahil doon sa kanyang kill remark, dahil against nga ho, no, sa ating Pangulong BBM, kay First Lady Liza Marcos at syempre kay House Speaker Martin Romualdez. At yung misuse nga ho, sinasabing alleged di umano na misuse of confidential funds at sinama na rin ho yung alleged din na extrajudicial killings na nangyari nung siya ay mayor ng Davao City. Kaya yan ho, dun sa mga nagtatanong ho, bakit ho nakialam na ho yung Korte Suprema? Ang Korte Suprema ho ay may karapatan ho na mag-intervene kapag ho nakita nila na may grave abuse of discretion na nangyayari doon sa proseso. So maaari ho nilang ipag-utos o ipatigil yung impeachment complaint kung makita ho yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kung makita ho nila na mayroong sapat na dahilan na nagsasabi nga daw na naabuso ang proseso. At pero nga ho, ito yung mga desisyon ho ng House of Representatives at ng Senado, hindi na ho yan reviewable ng court. So kung ibig sabihin ho, kung ma-impeach ho si VP Sara Duterte, hindi na ho yan maaring baliktarin ng Korte Suprema, o di kaya naman ho, kung hindi siya ma-impeach, ay hindi na ho yan maaring baliktarin ng Korte Suprema. So sila ho ay tumitingin lamang kung may grave abuse of discretion o abuso doon sa nangyaring proseso, doon sa pagfa-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte.
Kaya yan ho, abangan ho natin ang mga mangyayari. Pinag-utos ho ng Korte Suprema 10 araw para makasagot ang House of Representatives at ang Senado. At yun nga, inaasahan natin na maaring simulan na yung impeachment trial kay VP Sara Duterte doon sa July 28 nga ho, no, sa pagbubukas ng sesyon ng Senado. Ito, sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, comment or reaction sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula taong 2020 hanggang sa kasalukuyan, mapa-social media man o sa radyo at telebisyon, ang programang Usaping Legal ay patuloy na nagbibigay ng serbisyo publiko para sa ating mga kababayan. Ang titulo ng ating programa na Usaping Legal ay rehistrado sa Intellectual Property Office of the Philippines bilang isang trademark at ito ay protektado ng Intellectual Property Code ng ating bansa. Dahil dito, ang titulo nga Usaping Legal ay hindi maaaring gamitin ni numan nang walang pahintulot o di kaya gumamit ng kahalintulad na pangalan na maaaring magdulot ng kalituhan sa mga taga-subaybay ng ating programa. Ang paglabag sa Intellectual Property Code ay may kaukulang kaparusahan, kabilang na ang pagkakakulong at pagbabayad ng danyos. Dapat na tumigil ang sinuman na gumagamit ng kahalintulad na pangalan upang hindi maharap sa kaukulang kaso. At syempre, ito, dumako na muna tayo sa ating segment na Sagot Kita. Concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, meron din hong YouTube channel ang Radyo Pilipinas. Hanapin nyo yan sa YouTube at naka-livestream din ho tayo dyan at maaari ho kayong mag-post din ng inyong mga katanungan sa ating YouTube livestream. Ito, first question natin galing kay Mark Anthony Ponceja. May kaso po ba yung paniningil ko sa nakautang sa akin? Sinabi ko lang sa comment na magbayad na siya ng utang niya. Ini-ignore niya lang ako. Wala namang hong kaso yan. Kung sinabihan nyo lamang kung nagkomento ho kayo doon sa social media account ng tao na magbayad na ho siya ng utang. Lalo na ho kung talaga naman ho may pagkakautang sa inyo yung tao nga ho, no? Kaya madalas ho yan mangyari kasi yung mga nagpautang ay sila pa ho yung nahihiya. Nahihiya na maningil at nahihiya na mangulit na bayaran na ho sila nung pagkakautang ho sa kanila. Ay talaga ho hindi ho natin alam. Siguro nasa ugali ho ng mga Pilipino talaga yung ganyang estilo nga ho, no? Pero sa isang banda, kailangan nyong isipin na siya ho, yung tao ho, yung may pagkakautang ho sa inyo. At kayo ay naniningil lamang nung anong dapat na ibayad ho sa inyo. Kaya hindi ho dapat kayo mahiya o hindi ho kayo dapat matakot, maalangan na maningil ho nung pagkakautang ho sa inyo. Lalo na ho doon sa mga kaso natin, syempre, sa mga kaso ho ng nakakarating ho hanggang sa Korte Suprema, sinasabi ho dyan dapat kailangan syempre naningil muna kayo ng pagkakautang ho sa inyo. Nagdemand ho kayo na kayo ay bayaran para ho syempre masimulan na kung anong mga kaso ang kailangan simulan.
Dito naman ho, wala namang kaso ho dyan. Hindi nyo naman ho pinahiya, hindi nyo naman ho hinaras, o di kaya hindi naman ho ninyo tinireten yung tao. At yun nga, nag-comment lamang ho siya doon sa social media account ng tao, ay wala naman ho yung magiging kaso. Pero yan ho, para ho mas madali ho kayo makapaningin, lagi ho nating tinatalakay sa ating programa, meron ho tayong mga small claims court. And ho, yung mga small claims court ho natin, ay ayan ho ay maaari nyong lapitan kung yung pagkakautang ho sa inyo hindi naman ho higit sa 1 milyong piso. 1 million pesos. Kung ang pagkakautang ho sa inyo ay hindi ho higit ng 1 million pesos, maaari ho kayong lumapit sa ating mga small claims court. At hindi ho kasama dyan yung mga interest. So yung sinasabi ho natin, yung principal lamang na pagkakautang ay dapat ho hanggang 1 million pesos para ho ma-recognize ho yan ng ating Supreme Court, ng ating mga small claims court. At syempre, mas madali ho yung proseso sa ating mga small claims court. Kasi nga ho, una-una, hindi nyo na ho kailangan ng mga abogado. So, bawal ho ang mga abogado sa small claims court. Maliban na lamang kung sila ho yung idinedemanda o di kaya sila ho yung naniningil. Ikalawa ho, hindi nyo na ho kailangan ng mga mahabang pleadings. Yung mga pleadings ho, ito ho yung mga ginagamit sa kaso. Ito ho yung naglalaman ng mga argumento ng bawat panig. So, hindi nyo na ho kailangan ng mga habang pleadings kasi ho, templated na ho yung mga gagamiting form sa ating mga small claims court. So halimbawa ho niyan, meron ho tayong statement of claim. Yan ho yung fill upan ho nung naniningil ng pagkakautang. At ayan ho, meron ho yung pangalan, address ho niya, pangalan, address nung nagkautang, magkano yung sinisingil, ano ho yung nature ng sinisingil. Ito ho ba ay contract of loan, ayan ho, contract of lease, etc. Madami ho yung saklaw ho ng small claims court. At syempre, importante ho dyan yung address niya ho nung nagkautang para ho i-serve, no? Isilbi yung mga summons ho sa kanya. Ang importante lamang ho dito, kung kayo ho ay nasa parehong barangay nung inyong pinagkakautangan, may pagkakautang ho sa inyo, ay dapat ho dumaan ho muna kayo sa barangay. At kung hindi na ho talaga maayos sa barangay, dapat ho meron ho silang ibibigay sa inyo ng certificate to file action. Yun ho yung CFA na tinatawag. Kailangan ho yung certificate to file action kasi ho, isa ho yan sa mga ebidensya na ilalakip nyo ho doon sa inyong statement of claim. At syempre, wag din ho kayong matakot kung kayo naman yung idinedemanda kasi meron naman hong verified response. Yan din ho yung fill upan ninyo. At templated form din ho yan. Sasabihin nyo ho dyan yung depensa ho ninyo. Sabihin nyo ho, wala ho kayong pagkakautang o di kaya bayad na ho yung pagkakautang sa inyo, etc. Ayan ho yung file nyo din ho sa ating mga small claims court. At syempre, yung korte ho, pag titingnan ho man yung posibilidad, no, na kayo ay makapagbate, amicable settlement, at kapag hindi ho, ay sisimulan na ho yung mga hearings. So, wag ho kayong matakot kasi ho, yung mga hearing ho dyan ay informal lamang. At yun nga, sabi natin, hindi na ho kailangan ng mga abogado. At madali ho itong natatapos. Usually, sa 1 o 2 hearing sessions lamang ay matatapos na ho yung hearing. At syempre, afterwards, maglalabas na ho ang ating mga small claims court ng decision. Tandaan lamang ho na yung desisyon ho sa ating mga small claims court ay pinal na ho at hindi na ho maaaring apela sa mas mataas pa na korte. Kaya yan ho, doon ho sa nag-message ho sa atin, wag ho kayong mahiyang maningil ng inyong utang, basta ho wag nyo naman ho ipahiya yung tao, wag nyo harasin, wag nyo ho itreten, ayan ho, ay wala ho kayong nilalabag ho na batas dyan. Ano, tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan at syempre meron ho tayong tanong sa bayan ngayong Sabado. Magkomento ng inyong mga opinion sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, July 12, 2025. Ano ang saloobin mo sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? Mag-text ang inyong tanong, comment o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM.
Nagbabalik ang mga usaping legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At syempre, tuloy-tuloy lamang ho yung ating segment na Sagot Kita. From cellphone number ending in 8343, good morning Attorney Danny. May 15 years old na binatili yung bata na pinagtulungang bugbugin ng 3 matatanda. Pinagpapalo ng kahoy at tabla at nagpa-blatter na at may medical na. Tanong ko po, anong kaso ang pwedeng ikaso sa 3 matatandang bumugbog sa bata at nagpapalo? From Arnolfo Ladios ng Valenzuela City. Ayan ho, depende ho dun sa mga circumstances ho nung kaso. Maaari ho yan na serious physical injuries dahil nga ho dun sa mga natamo ng bata. Depende ho yan kung gaano yung gravity nga ho nung kanyang mga sugat, no? Ayan, serious physical injuries, pwede hong physical injuries lamang, etc. At pangalawa ho, maaari din naman ho, depende ho talaga ito dun sa mga circumstances pa, maaari din naman hong attempted homicide, frustrated homicide, etc. Ay madami hong pwedeng ikaso nga ho dyan. So kung mayroon hong intention talagang patayin yung bata, ay maaari na ho yung pumasok doon sa ating homicide. Pero yun, at the very least ho, ay serious physical injuries ho yan. Sabi, pinagpapalo daw ng mga kahoy, ng mga... Ayan ho, pinagpapalo ng kahoy at ng tabla. At ayan ho, talagang matindi-tinding pinsala ho yung makadudulot ho niyan doon sa bata. 15 years old ho lamang, no? So hindi ho natin alam bakit pinalo ng kahoy at tabla itong bata. Pero yun nga ho, madami ho nga maaaring maikaso ho dyan. At syempre ho, dahil ho 15 years old lamang yung bata, ayan ho, maaari din ho yan maging child abuse. So ayan ho, doon sa ating sa ilalim ho ng ating batas nga ho, no, na yung mga child abuse nga ho, RA 7610 ho, kung hindi ako nagkakamali. Ayan ho yung anti-child abuse law, no, sa ating bansa. At yung bata ho ay child pa kasi 15 years old pa lamang ho siya. At doon nga ho, bawal ho ang alinmang anyo ng pang-aabuso, whether physical, sexual, or even verbal abuse doon ho sa mga bata. At sinasabi nga din ho sa batas ay hindi ho kailangan na habitual o paulit-ulit yung nangyaring pananakit ho doon sa bata. So ang kailangan lamang ho ay siya ho ay nakaranas ng physical, mental, sexual o verbal abuse ay sapat na ho yun para ho maidemanda ho siya sa ilalim ho ng batas ho na ito, RA 7610. Ayan ho, so meron naman hong medical, nagpa-blatter na ho sila. Ayan ho, bahala na ho yung pulisya dyan kung doon sa maaring i-recommenda nilang kaso na i-file nga ho dito sa pananakit ho sa bata. At syempre ho, sana ho maayos ho itong guluho na ito at sana ho ay mabigyan ho ng kahit kaunting tulong din ho, no, yung bata kasi ho, sigurado nagpa-hospital ho yan. At malamang ho, baka na-confine pa nga ho, ay sana ho mabigyan din ho ng tulong pinansyal para ho dun sa kanyang dinanas nga ho, no, na pang-aabuso doon sa kamay ho ng mga matatandang yun nga ho, nabanggit natin dun sa mensahe. Ito, from Robert Bandiala, ano po yung pwedeng kaso sa nagpo-post ng pagkakautang gamit ang muka? Ayan ho. Madami hong gumagawa ho yan sa social media, naniningil ng pagkakautang tapos pinopost ho yung picture o litrato ho nung tao. So yung kaso ho dyan, maaari ho yung cyber libel nga ho, no? Sa ilalim ng ating Cybercrime Prevention Act. So maaari din naman ho na walang kasong cyber libel, wala hong kaso. Pero maaari din hong magkaroon ho, no, ng complaint for damages doon ho sa sinapit.
So paano ho yun? Una ho, kailangan ho kasi sa ating cyber libel, ayan ho, no? Sa ating Cybercrime Prevention Act, kailangan ho, meron hong malisyosong imputasyon ng isang krimen o di kaya masama o nakakahiyang bagay ang sinabi nyo ho doon sa tao. So ibig sabihin ho ba yung paniningil ho ng utang, isa ba itong o kung may pagkakautang ho ba ang isang tao, krimen ho ba ito? O di kaya isa ho ba itong nakakahiyang bagay na maaaring makasira sa reputasyon ng tao? So yan ho yung dapat nating sagutin ho dyan kasi may mga elemento ho yung cyber libel at yun ho yung unang elemento. Ang ikalawa naman hong elemento, dapat ho pinangalanan yung pinangalanan ho yung taong sinisiraan o yung biktima ng cyber libel. So sa kaso kung ito ay pinost lamang yung muka, so sapat na ho ba yun? At sa ibang kaso, syempre pinapost lamang hindi yung muka, pati ho yung pangalan. So ayan ho, pinangalanan o di kaya naman ho ay pinuso yung pagkatao nung taong biktima ng cyber libel. At yun nga, kung sinasabi ho natin hindi ipinangalanan, meron hong reasonable certainty na yung taong tinutukoy doon sa mapanirang post ay siya ho yung taong biktima ho ng cyber libel. Ikatlohong elemento ho niyan, dapat ho ay may pagpo-post nga ho, no, sa social media o pinost ho gamit ang online means. Kaya ang sinasabi nating cyber libel, ito yung kaibahan doon sa dating libelo natin, no? Yung libelo natin sa revised penal code, yung libel ho natin dyan, syempre dyaryo lamang ho yan, di ba? Ngayon ho, mayroon na ho tayo mga online social media, kaya ho naging cyber libel na. Kung pinost nyo ho sa online, gamit ang online means sa internet, sa social media, ay ito ho ay pupasok na ho doon sa cyber libel. At panghuli ho, pang-apat ho, ay kailangan ho mayroon ho mali siya yung pagpo-post. So kailan ho natin sinasabi na may mali siya yung pagpo-post? May mali siya ho kung alam ho nung tao na nagpo-post na ang kanyang sinasabi ay hindi totoo o wala ho siyang pakialam kung ito ay totoo o hindi. Yan ho yung mali siya na tinatawag ho natin. So kung apat ho na elemento niyan nung cyber libel ay present ho, maaari nyo hong maireklamo yung taong nagpost ho sa inyo, nagpost nung mukha ho ninyo na ng kasong cyber libel. Pero kung wala naman ho yung mga elemento ho na yun, kulang ho. Halimbawa ho, wala ho yung sinasabi nating mali siya doon sa pagpo-post. Ay syempre hindi ho ninyo maaaring maidemanda ho ng cyber libel yung tao. Pero maaaring ho siyang maidemanda for damages. Ito ho ay civil suit na lamang ho, no? Civil suit for damages. At yun nga, syempre sa ating Article 19, 2021, 22 ng Civil Code, ay ayan ho, nandyan ho nakasaad yan kapag ho kayo ay may nakaranas ho ng isang bagay na talaga ng mga nakasama ng inyong loob o nakasira sa inyong pagkatao, ay maaari nyo ho yan na idemanda ho yung taong nagkasala ho sa inyo for damages para ho may makuha kayong kaukulan na danyos nga ho doon sa inyong sinapit. So yun ho, katulad ho nung sinasabi ho natin kanina, maaari naman ho kayong maningil ng utang pero ho, wag ho natin gagamitan ng pang-aabuso. Yung pagte-threat din ho sa mga tao at wag din ho natin gagamitin ng mga pamamahiya, no? Yung pamamahiya na talaga nagmumura ho kayo dun sa tao, pinupost nyo ho ng kung ano-ano pang sinasabi nyo, bukod pa ho doon sa pagkakautang, ay ayan ho yung masama. So wag ho natin gawing bad faith nga ho, no? In bad faith, yung paniningil ho natin ng pagkakautang, gawin lamang ho natin yung sapat lamang para ho ma-inform yung tao na kailangan na ho niyang magbayad sa atin. Ayan o, tuloy-tuloy lamang inyong mga katanungan. Mag-text na inyong mga katanungan, komento o reaction sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM.
Nagbabalik ang usaping legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito naman from, kumuha naman ho tayo ng tanong sa ating YouTube channel. Meron ho tayong YouTube channel, Attorney Danny Galang YouTube channel, kung saan ho dito nakapost ho yung mga past episodes ng usaping legal. Kung hindi nyo ho napakinggan yung ating programa tuwing Sabado ho ng umaga, ay ito ho ay mapapanood nyo din ho sa YouTube. Pinopost ho natin yan. At syempre maraming salamat ho sa lahat ho ng mga nanonood ho sa atin sa YouTube at sa Facebook. At ang gaganda ho ng mga numero ho natin na dyan. Ito, tanong from Alex Bore 2832. Kailan po dapat ireklamo ang isang agency? Ako po ay 23 years na sa agency. Nagkaroon po kasi ng end of contract. Yung dutyhan namin noong July 1, 2025. Nag-report po ako sa office namin. Ang problema, hindi po ako binigyan ng duty ng agency namin. Kailan ba ako pwedeng mareklamo, attorney? Kasi po pinag-report po ulit ako sa August 1, 2025. Ang problema, pamilyado po ako at nag-aaral po ang anak ko. Pwede ko po ba ireklamo ang agency at kailan ako pwedeng magreklamo? Eto, nag-comment ho ang ating nag-message ho sa atin doon sa video natin tungkol sa floating status. At ayan nga ho, 23 years na ho siya sa agency. Noong July 1, 2025 ay bigla ho siyang hindi binigyan ng duty. At sinasabi ho ay siya ho ay bibigyan na lamang ng duty 1 month after, August 1, 2025. So una ho yung floating status ho sa mga empleyado. Floating status ho, yan ho ay ni-recognize naman ng ating labor code at ng Korte Suprema. May mga ilang desisyon ho tungkol sa floating status. Ang floating status ho, kailangan lamang ho ay hindi ho hihigit sa 6 na buwan. Yan ho yung general rule natin. Sa mas madaming mga industriya at mga kumpanya, yung floating status ho ay hindi ho dapat hihigit sa 6 na buwan. So ano ibig sabihin ho nun? Pagkatapos ho ng 6 na buwan, ay dapat ho ang inyong empleyado ay tawagan nyo na ho at sabihan nyo ho na bumalik na sa inyong kumpanya at kailangan nyo na ho siyang bigyan ulit ng trabaho o di kaya naman ho siya ay tanggal nyo na ho ng permanente. Yan ho yung rule natin doon sa ating floating status. So kailangan after 6 months sabihan nyo na ho yung empleyado kung tatanggalin nyo ho siya permanently o di kaya kailangan nyo ho siyang ibalik doon sa inyong sa kanyang trabaho. So bakit ho ganyan? Siyempre para naman ho makahanap ho yung empleyado no, ng ibang pagkakakitaan at ng ibang trabaho. Kaya ho hindi pwedeng mas mahaba pa sa 6 na buwan yung floating status ho ng isang empleyado. So ngayon ho, dito ho sa nag-text ho sa atin, July 1, siya ho ay wala hong trabaho at sinabi ho siya mag-duty ulit ng August 1. So dito ho, parang 1 buwan pa lamang ho yung maaring sabihin natin, sinailalim ho siya sa floating status ng 1 buwan. At kaya nga lang ho, meron ho siyang pamilya so hindi ho niya kaya mawalan ng trabaho sa loob ng 1 buwan. So, ayan ho. Kung nakikita nyo ho na mayroong hong bad faith nga ho, yung paglalagay ho sa inyo ng floating status. Ibig sabihin ho, hindi naman ho kailangan na kayo ilagay sa floating status. Kasi ba't ho tayo nag-floating status? Kasi ho, maaaring kulang ho sa trabaho yung employer ho na inyo. Ibig sabihin, seasonal yung kanyang trabaho. So, may mga ilang buwan na siya ay walang tinatanggap ho, no? Na patrabaho, ayan ho. Yan ho, maaari ho maging dahilan yan. O di kaya maaari naman ho ay kulang ho siya sa pampasweldo sa kanyang mga tao. Ayan ho, nangyari ho yan ng pandemic na talaga naman maraming employer ho, maraming kumpanya ang nagsara dahil nga ho sa kakulangan nga ho no, ng kita. Wala na ho maipasweldo sa ating sa kanilang mga trabahante. So marami hong dahilan ng floating status. Ang kailangan lamang hong tandaan ay dapat hindi ho ito bad faith. So ginawa ho ito dahil ho may lehitimong dahilan naman ho. Katulad na lamang nga ho nung kulang nga ho sa trabaho at kulang ho sa pagpapasweldo sa tao. Ay ayan ho, yan ho valid ho na justifications para ho ilagay nyo sa floating status ang isang tao. Pero kung ito ay ginamit lamang ho in bad faith, wala naman ho talagang legal na basihan yung paglilipat sa tao, di kaya naman ho pagpapatigil sa kanya sa pagtatrabaho, ay maaari ho makarecover ng damages yung tao ho na iyon.
So dito ho, isang buwan lamang ho naman kayo pinagpahinga ay August 1. Kung totoo nga ho makakabalik na ho kayo sa trabaho, ay sa atin ho, based lamang ho doon sa mga detalye nung message, ay wala naman ho tayong nakikitang dahilan, no, para ho talagang tuloy-tuloy yung ireklamo yung inyong employer doon sa inyong sinapit. Pero sabi ko nga ho kanina, kung may bad faith naman ho talaga na maaring nandoon ho sa mga circumstances, ay maaari naman ho kayong magreklamo sa Department of Labor and Employment at sa ating NLRC, National Labor Relations Commission, para kung mabigyan ng kaukulang danyos ho, no, o ang inyong sinapit. Eto, magbasa lamang ho tayo ng ating ilan ho sa ating mga sagot dito sa ating Tanong sa Bayan ngayong Sabado, July 12, 2025. Ano ang saloobin mo sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? Eto ho. From cellphone number ending in 1152, ito sabi ho niya, dapat ituloy na ng Senado ang impeachment ni Vice President Sara Duterte para makapagpaliwanag siya ng panig at malaman ng taong bayan kung ano ang katotohanan sa kanyang confidential funds. Ayan ho, talaga ho, madami hong sumusubaybay dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At syempre, mabibigat ho kasi yung mga paratang, no, yung mga aligasyon ho. At una nga ho dito, yung paggamit ho niya ng confidential funds. Pero ito nga ho, naglabas naman ho yung COA. Kung inyong ho susundan nyo ho ito, naglabas ho yung Commission on Audit o COA ng isang unmodified or unqualified opinion na sinasabi nga ho na yung mga financial statements ng Office of the Vice President ay tama ho yung pagkakalatag ho ng mga numero, accurate. At ayan ho, accurate at sumunod ho doon sa ating mga Philippine Financial Reporting Standards, etc. At yun nga ho, so unmodified or unqualified yung opinion nila. Ibig sabihin, wala ho silang nakitang anomalya doon ho sa mga financial statements na isinumite ng Office of the Vice President. So titingnan ho natin yan kung ano ho yung magiging silbi ho niya bilang isang ebidensya din ho, no, dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dahil ang akusasyon ho ay yung mga confidential funds ay di umanong nilustay ho niya o di kaya ay ginamit ho sa illegal na paraan. So makikita ho natin yan, ano yung magiging silbi ng unmodified or unqualified opinion ng Commission on Audit sa kanyang opisina. Ito from cellphone number ending in 9126. And dapat nang ipatigil ang impeachment ni VP Sara dahil meron lang mga makikinabang kapag siya ay natanggal sa pwesto. Dapat intindihin ng pamahalaan ang mahal na presyo ng bilihin at iba pang problema ng ating bansa. Ayan ho. So meron din naman ho mga nagsasabi na dapat nang hindi ituloy ang impeachment pero ito isa ho itong proseso yung impeachment ho, at nasa konstitusyon naman ho yan, basta ho hindi ho maaabuso yan ay dapat ho naman ay makita ho natin na gumugulong talaga yung impeachment trial. Kung wala ho naman tayo nakitang pang-aabuso itong Korte Suprema na tumitingin na ho dito sa proseso na ginawa, ay kung wala naman ho nakitang pang-aabuso doon sa proseso, ay dapat naman ho ituloy yung impeachment para ho marinig natin yung magkabilang panig kung sino talaga yung nagsasabi ng katotohanan. Happy viewing ho sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa Facebook Live ho natin, Facebook Live stream, and syempre sa YouTube din ho. At sa lahat ho na nakikinig sa Radyo Pilipinas 738 kHz sa inyong mga talapihitan. At syempre sa ating manonood ho sa Free TV, Channel 3 ho yan sa TV Plus at Channel 42, Channel 45 naman sa Afford the Box. And yung mga iba ho nagtanong ho sa atin, babasahin ho natin yan sa susunod na Sabado. Wala lamang ho tayong oras ngayong araw. At syempre, maaari pa rin ho kayo magkomento na inyong mga saloobin dito sa ating Tanong sa Bayan ngayong Sabado. Naka-upload ho yung ating mga videos sa Facebook at YouTube. Maaari ho kayo magkomento ng inyong mga saloobin tungkol sa ating usaping legal ngayong araw. Dito nga ho sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Diyan na po muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff, Engineer Rolly Bumatayo at Engineer Jobel Lustre. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Muli, ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.